Isang mainit at mapagpalang umaga sa atin pong lahat, sa inyo pong lahat mga katuto. Kumusta po ang ating araw? Kumusta po ang ating umaga ngayon ho? So, dito po muli tayo, nagbabalik po sa ating talakayan tungkol po sa barangayan. At kahapon ho ay nabanggit po natin kung ano po ang mga organisasyon na napapaloob sa barangayan, at ngayon uumpisahan po nating talakayin ang mga ito. At pero bago yan, nakalimutan ko pong banggitin sa inyo na ang mga barangay official ay maaari din pong ma-appoint sa iba't ibang tanggapan ng ating gobyerno, as long as ito po ay pinapayagan ng batas at ito po ay may kinalaman doon po sa kanyang function bilang barangay official. Okay, so halimbawa po dyan ang pagiging isang liga president ng lokal. So pag ikaw po ay isang liga president, na-appoint kang liga president, ikaw po ay itunuturing na isa sa mga konsihal or ex officio ng lokal na pamahalaan ng isang munisipalidad o ng isang syudad. At so dual position po yan, bilang kapitan at bilang liga president. Okay po ba? Maliwanag po ba yun? Okay, so ngayong araw naman po ang ating pong tatalakayin ay yung barangay assembly. Mga katuto, napaka-importante po ang barangay assembly dahil dito po tinatalakay ang mga mahalagang bagay, mga mahalagang isyu patungkol po or may kinalaman sa pambarangayan. Dito po pinag-uusapan kung ano ang mahabuti para sa lahat, at ang maganda nga po rito dahil majority dapat ng mamamayan ay nandoon po sa assembly. Kaya tinawag po itong General Assembly. So lahat po dyan ay imbitado, lahat po dyan ay dapat na mag-participate, dapat hindi po baliwalain ang patawag po ng pamunuan ng barangay na mag-attend po sa General Assembly. Dahil sa General Assembly, tinatalakay po yan kung ano yung makakabuti, ano yung mga proyekto, mga programa na maaaring ipatupad ng pamunuan ng barangay na makakatulong sa mamamayan. Dito po, ang mamamayan ay makakapagsalita, makakapagtanong, makakapagkomento, makakapag-suggest kung sa tingin niya ay makakabuti para sa karamihan. Ito po ay direktang sasagutin ng mga barangay officials, at alam niyo po ba, ang General Assembly ay may karapatan na magpasa ng isang batas mismo sa araw na yan na dinidinig ginaganap ang General Assembly. Kung ano ang napagkasunduan ng mamamayan, yun po ay magiging isang batas o isang resolusyon o isang ordinansa na maaaring ipatupad ng pamunuan ng barangay. Sa eleksyon, doon lamang po ang lahat, ang mga botante nagkakaroon ng pagkakataong marinig ang kanilang boses sa pamamagitan ng pagpili kung sino ang kanilang mga magiging leader. Dito naman po sa barangay assembly, maririnig at masasagot direkta ng mga barangay officials ang mga katanungan, ang mga hinaing, magkakaroon ng solusyon, ang mga tanong na sa tingin ng ating mga residente ay hindi kayang sagutin or ang tagal ng aksyon. Dito po sa barangay assembly ay magkakaroon agad ng solusyon ang mga suliranin na inihahain mismo sa araw ng General Assembly. Subalit, mga katuto, ayon sa batas, mayroon pong itinatakda na kwalifikasyon para ikaw po ay makadalo sa General Assembly. Ang sinasabi po dyan, dapat ikaw ay 15 years old pataas upang maging kwalipikado, maimbitahan o dumalo sa General Assembly. Ikaw dapat ay Pilipino at lehitimong nakatira sa barangay na yan at least 6 months.
at syempre ikaw po ay botante. Pero mga katoto, ang mga ito ay hindi na ho pinapansin pagkadating po ng aktual na General Assembly dahil lahat po ay pinapapasok, lahat po ay tinatanggap, wala hong pinipili maski yung mga bata ay nakakadalo sa General Assembly. Ang importante po, ang mahalaga po ay nandoon ho ang mga residente makikinig upang marinig nila ang mga sasabihin, ang mga layunin, ang mga gusto mangyari ng kanilang mga ihinalal na barangay official. Kaya mga katuto, ang ating pong mamamayan pagka may General Assembly, wag po nating pipigilan na dumalo. Importante po, dapat ho makialam tayo, dapat ho may partisipasyon tayo para alam natin kung saan patungo ang ating barangay. Dapat makialam tayo, alam natin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga lingkod sa barangay. Okay po ba? Sana po nakatulong po itong ating maikling talakayan sa inyo po lahat mga katoto. Maraming salamat po at magandang umaga sa bawat isa.